What is up mga agwapo, no? Nagbabalik na naman si Guapitos Aquatics. May dala-dala na naman akong panibagong video natin pagsasamahan, panibagong content na ating pag-uusapan at for today's video, ang pag-uusapan natin ay beta jarring. So ano nga ba yung beta jarring? Paano ba ito gawin? At ano nga ba yung kahalagahan ng beta jarring sa hobby ng pagbebeta? Tara, pag-uusapan natin yan, kagwapo. So yun na nga mga agwapo, no? Tulad ng sinabi ko sa intro kanina, no? Ang pag-uusapan natin ngayon is beta jarring, no? So medyo napapadalas yung pagbablog ko sa beta kasi again, natutuwa ako kasi napaparami ko na ulit yung mga beta ko dito, no? So pagbigyan nyo na kagwapo, no? So bago natin talakayin yung mismong beta jarring, pakita ko muna sa inyo yung mga juvenile betas ko dito mga agwapo. Ang lalaki na nila. Tara sa likod! So ayun mga agwapo, no, kung makikita nyo, yan na yung mga betas ko dito and malalaki na sila, juvenile size na. No, ayan o, kung mapapansin nyo, ayan. Ang lalaki na, ayan na o. No? So as you can see, papunta na sila sa sub-adult size or junior size, di ba? So hindi yan pwedeng nandyan lang sa grow out tab. Kailangan talaga nating i-jarring yan, no? So ngayon, pag-uusapan natin bakit kailangan i-jarring, ano yung kahalagahan nito, para naman aware yung mga newbie na beta keeper dyan, di ba? Para makatulong na rin sa mga kagwapo natin na baguhan lang pagdating sa pag-aalaga ng mga betas. So yun mga agwapo, no? Pag-usapan natin ngayon yung jarring. So ano nga ba yung jarring? Bakit ito ginagawa at ano yung kahalagahan nito, no? So ganito yan mga agwapo. Ang jarring, ito yung process kung saan hinihiwalay ng mga beta breeders yung mga mature na betas doon sa kanilang grow out tab. So, from grow out tabs, ihiwalay nila yung mga betas at ise-separate nila per lalagyan, no? Isang beta lang per lalagyan. Yun yung tinatawag na jarring. So, ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit nga ba kailangan mag-jarring, no? So, ganito kasi yan mga agwapo, habang nagmamature po yung mga betas, lalo silang nagiging aggressive, no? So as we all know, betas are aggressive talaga, no? So kung yan ay nasa grow out tab, mula fry nila, hindi pa yan ganun ka-aggressive. Pero habang tumatagal, habang tumatanda, nade-develop din yung nila behavior, no? So pagiging territorial nila. So ayun, nag-show din sila ng dominance toward other betas. At nagre-result yon ng bullying, no? Kagatan, to the point na nagkakaroon na ng damage yung ibang mga betas. And yun yung iniiwasan natin kaya tayo nag-jarring, no? For example, mga kagwapo, no, itong gantong beta, no? So, kung mapapansin nyo, medyo may kalakihan na yung size niya. And napansin ko na nagiging aggressive na rin siya sa ibang mga kasama niya sa grow out tabs, no? So, syempre, as a breeder, masakit sa akin na makita yung ibang mga betas ay nabubuli nitong beta na to, no? So, ang tendency kasi niyan mga agwapo, bukod sa madamage yung ibang betas, ay syempre maharang yung growth nila, hindi lang sa paglaki ng body, overall growth, pati sa mga fins. Kasi syempre, pag na-damage yung mga fins nila, it will take a lot of time para makarecover at maayos yung mga fins nila, di ba? So yun, para maiwasan, paghihiwa-hiwalayin ko na sila mga agwapo, no? So tara, pakita ko sa inyo yung gagawin ko. Ayun mga agwapo, no? Sana naintindihan yung explanation ko kanina about sa jarring, no? Napakasimple lang naman, di ba? Literally, paghihiwalayin lang natin yung mga betas, no? Para hindi na nila mabuli yung mga nasa tab. Tsaka syempre, para mag-develop din sila ng sarili nila. Para magkaroon ng development sa fins, sa body nila, di ba? Mahalaga yon kagwapo, no? As in. So, kadalasan kasi, no, na pinaglalagyan ng mga betas mga agwapo ay mga jars, no? Kaya siguro tinawag na jarring talaga. Di ba? So, hindi ko rin sure eh. Pero kadalasan ginagamit is mga kaong jars, mga MP cut bottles, mga yung tanduay na lapad, no? Kalamitang ginagamit sa pagja-jarring talaga. Kaya lang, in my area, dito sa Silang, is medyo nahirapan ako maghanap ng mga ganong lalagyan. So, bilang kilala nyo naman siguro ako na gagamit lang kung anong meron ako. What I do have here is
plastic bottles. Ito rin yung mga dati kong pinaglagyan ng mga betas. And recycle lang ulit, no? Dito ko ilalagay yung mga juvenile betas ko. Actually, yung mga parents nito is sa ganito ko din nilagay, no? So, dito ko lang din ilalagay, di ba? So, iwas gastos pa, no? Kailangan lang talagang maging maparaan, mga agwapo. Ayan, mga agwapo, no? Ito na yung mga plastic bottles na gagamitin ko. And kung mapapansin nyo, medyo marumi pa, no? Kasi ginamit ko nga ito noon. And lilinisan ko muna, syempre. And 10 lang talaga yung kinuha ko muna kasi kung di ako nagkakamali, mga nasa 10 lang naman yung nasa size na para i-jar, no? Para yung ibang maliliit, i-stay ko lang muna doon sa grow out tub hanggang sa makahabol ng size bago ko sila i-jar, no? So, for now, linisan ko muna to, mga agwapo, no? So, dyan lang kayo. Panoorin nyo ako, agwapo. So ayan, mga agwapo, no, ito na yung mga nalinis kong plastic bottles, no. So ang ilalagay ko muna dito, mga agwapo, is yung tubig nila doon sa grow out tub, no, para hindi rin sila mabigla. So unti-untiin ko lang din, no. Hindi ko rin sila lalagyan ng talisay pa ngayon. Siguro sa mga susunod na araw na pagka nakapaglagan na ako ng talisay, kasi sila ay mga galaxy, no. So para makatulong sa pag-develop ng colors nila, kailangan talaga natin mag-introduce ng talisay extract para sa mga betas na ganyan, ano. So, ayun, lagyan ko muna to ng tubig, mga agwapo. So ayan, mga agwapo, no, ito na yung mga 10 betas na ginar ko, no. So ayan sila, mga agwapo, no. So sana mag-develop sila ng maayos at maganda pa, no. So ayan sila, agwapo. 10 yan. And ito naman yung mga natira na betas, no. Kung mapapansin nyo, medyo may mga malalaki naman, pero for me kulang pa yung size para i-jar. Meron nga ring bansot pero hindi talaga mawawala yan, kagwapo, no. So sana makahabol tong mga natira dito. So ayan, kagwapo, no, napanood nyo naman sa mga clips kanina. Napaka-basic lang po ng mag-jarring, no. Kung tutusin, hindi naman ako pinagpawisan. Joke lang. Sobrang init kasi, mga agwapo, kaya pawis na pawis ako, no. Anyway, napaka-basic lang ng talaga, process ng jarring. Napaka-basic lang ng concept. Pero nakakapagod yan, mga agwapo, kung marami kayong i-jar. In my case, 10 lang naman yung ginar ko, kaya hindi gaano nakakapagod. Pero isipin nyo na lang kung yan ay 50 piraso hanggang mga 100 piraso, sobrang nakakapagod nun, no? Hoping na soon magkaroon ako ng ganong challenge, di ba? Sana makapag-success ako ng maraming pairs. Anyway, may mga pairs naman ako na kinukondisyon dyan, no? So hoping ako na mag-success sila pag sinalang ko sila, no? So, huwag kayong mag-alala kasi ibabalita ko pa rin naman yan sa channel ko, kagwapo. Ayun. Maraming salamat, mga agwapo, sa mga agwapo natin dyan na patuloy ang suporta sa Guapitos Aquatics. Napaka-solid nyo. Sa mga agwapo ko dyan na gusto mag-share ng tips tungkol sa mga content ko, sa mga vlogs ko, pwede naman kayo mag-comment. Walang problema yon. Tulong-tulong tayo sa hobby na to. Sa mga gusto magpa-shoutout, alam nyo na, mga agwapo, comment lang kayo. And antay-antay lang kayo sa mga vlog ko kung kailan ko kayo i-shoutout, di ba? So, ayun, maraming salamat talaga sa mga agwapo natin dyan na walang sawa yung suporta. So, ayan nyo, makakabawi ako sa inyo. Paramihin ko lang tong isda ko, makabuelo lang talaga ako, agwapo. Antay kayo.
solid nito mga agwapo. Maraming salamat. See you on the next vlog. Guapitos. Out.